So magandang tanghali no mga kasalakot. Alas 12 nandito tayo sa greenhouse natin. Kasi may i-share lang ako sa inyo no. Yung mga varieties na ganito, yung mga masyadong kulot at medyo yellow-green yung gitna nila no. Especially mga bionda, okay? Mga curly type ng lettuce. Mabilis po yan magkaroon ng tip burn. Okay, medyo ano po sila, medyo sensitive sa in my experience lang po no. And kung titinan po natin dito, ayan, may mga uunti-unti pong mga actually yan tulad nito, may yan tulad niyan, unting tip burn. Ayan. Pero iha-harvest na po to next week. Pero minimal lang po ang tip burn na makikita nyo dito. Even sa ganitong panahon po. Sobrang init. Yan yung temperature natin. Halos na pumalo ng 40. Ayan o. Pero okay pa yung humidity natin. Um, para po malamigan yung mga lettuce natin. Okay. Minsan, magmi-misting po tayo. Pero wala po kasi tayong pang misting for now. Para lang maibsan yung ating init ba. Okay. Pwede kong ibaba yung ano. Itabon yung ating shade net. Pero since ilang araw din po kasi itong hindi naarawan tong mga to, okay, so hinayaan ko lang po muna sila maarawan ngayon. Unless mamaya sobrang init talaga, okay, tatakpan natin yung ating greenhouse. Actually, sige, try natin tong i-move, no? Yan lang, at least mayroon tayong unting tabon. Pero kung titignan nyo yung shade net natin, no, ang laki po ng difference kasi na binibigay niya in terms of lilim. Okay. Tsaka lumambig agad siya, oh. Grabe, lumambig agad siya dito sa loob. Lumambig agad. Ang layo ng ano kanina. Nigyan na natin ng shade net. Pero siguro ang shade netan ko lang mga kasalakot is itong half lang pala. Kasi ano pa eh, next week pa yan. May butiki pa din sa shade net. Lagyan na natin sila ng unting araw. Ayan, half lang. Ayan. Ayan, so going back, pwede tayo maglagay ng misting dito. Pero iniiwasan kong actually na mabasa yung dahon kapag sobrang init sa tanghali. Ang reason kasi is kapag ito may mga droplets, okay, minsan na-amplify ng droplets yung mismong init. Especially kung gumagamit tayo ng may nutrients. So nagkakaroon ng, I think tawag doon is toxicity sa ating mga dahon. Kasi sobrang may nutrient solution tayo na dito sa ibabaw, may araw, lulutuin yung dahon kapag foliar natin. Okay? So, pinag-iisipan ko pong mabuti kung magmi-misting ako or hindi. Okay, kung magmi-misting man, sobrang pino lang. Just to regulate yung temperature ba, pababain. But eventually, babalik din at babalik yan eh. Yung temperature na, 40. Sobrang taas po niyan, yung init po talaga kasi ngayon. Okay. So, siguro, sige, tatakman na lang siguro natin tong, babalik ko na lang to hanggang sa bumaba yung ating temperature. Sadly, wala pa tayong shade net dun sa kabila, which is mas kailangan dapat ng mga maliliit. But that's okay. Para makita din natin yung resilience ng ating mga lettuce, no? And how well they can actually handle high temperature. And going back din doon sa sinasabi kong tip burn, no? Pag nasa highland tayo or upland, i-treat nyo as iba yung care sa lettuce nyo compared na nasa lowland kayo. Okay? I-share ko lang ano ibig sabihin no, to put context into that. Nung nasa upland ako, hindi ko tinitingnan kung gaano kataas ng ppm na ginagamit ko. Okay? So, di ko tinitingnan yon. So, kahit lalamagpas ako ng recommended lang na, let's say, 560 to 840 ppm, okay, para sa mga leafy greens,
or mga ganito, mga lettuce, okay, okay lang, wala akong problema. Bakit? Kasi malamig dun eh. Pero maaraw na malamig. Okay? Ngayon, kung nandito kayo sa lowland, magdadagdag kayo ng dalawa yung i-check. Isang i-check. Dagdagan nyo siya. Okay, ano yon? Ang EC or electron conductivity. So, ang electron conductivity kasi is importante yun, no? Okay. So, tatlo ang chine-check natin. So, usually sa mga nag-hydroponics, especially yung mga bago pa lang nag-i-start. Okay, hindi din naman ako expert again. Okay, pero ito lang yung base sa experience ko. Alright. Yan naman, hindi to ako tumatambay sa greenhouse kasi malamig siya, malamig dito, mahangin. Nung nilagay ko itong shade net, tapos unting araw lang. Sige, tuloy na natin para lumamig-lamig yung temperature sa loob. Ang gulo ko, no? Ayan. Para medyo bumaba yung temperature. Lumamig talaga siya, laki ng difference. Okay, so going back sa electron conductivity, no? So, tatlo ang chine-check natin sa ating mga lettuce when it comes to nutrients. Okay, so ang una, ang chine-check natin is pH. So, very important ang pH. Bakit? Kasi ang pH ang nagbabalance ng acidity or kung gaano ka-alkaline ang ating mga pananim. So, kung mataas ang pH, let's say alkaline siya, baka hindi ma-absorb yung ng ating mga pananim, okay? Yung mga nutrients na nilalagay natin. Kung masyado naman siyang acidic, the same lang din. So, meron tayong chart niyan. Okay, marami kayong makita ang chart online kung ano yung advisable na pH range. Depende sa crop, kung fruiting or leafy lang ba to na crop. Or kahit anong crop, meron kayong makikita nun. So, halos lahat ng crop, may mga studies na dyan kung ano yung recommended pH level. That's one. Kasi, kahit gaano kaganda ng nutrients mo, kung ang pH mo hindi sakto, sa range, wala. Hindi masasayang lang. Okay. Second, ang sine-check natin is, di ba, ppm or TDS, or which means total dissolved solids. So, yun lang yung tawag nito, number of solids by the name itself, no, total dissolved solids. Number of solids per parts per million, I mean, doon sa tubig. So, basta in terms kung ilan yung solids or minerals na nandun sa loob ng ating solution. Okay? So, yun yung tinitingnan natin. Oh, by the way, ang pH is dapat nasa 5.5 to 6.5. At ang ppm naman natin is nasa 560 to 840. Okay? Yun yung advisable na range sa ating ppm. Now, so, let's say, anong mangyayari kapag lumagpas tayo ng ating ppm? Okay lang ba yun? Let's say, naging 1,100 yung ppm mo. 1,200. Okay lang ba yun sa mga lettuce? Or sa mga halaman natin? In my experience doon sa upland, okay, wala siyang problema. Dito lang. So, lumipat na lang ako dito sa loob ng greenhouse. So, kasi medyo malamig, di siya mainit kung may shade net. So, ayan yung ating temperature din is dandahang bumaba. Nilagyan natin siya ng shade net. Okay. Pero kalahati lang po yung nilagyan natin. Yung kabila wala pa. Hindi pa namin na-install. So, ayun. Going back, no? Sorry. So, yung wala, ang tagal ko kasing hinanap yung article about electron conductivity or EC. So, again, tatlong attribute ang titingnan natin dapat sa mga lettuce natin. And sasabihin ko kung bakit importante sila din. So, na-explain ko na yun sa pH, na-explain ko na rin yun sa ppm. Okay? Pero importante ang isa pang attribute na check nyo sa tubig ng ating hydroponics. Okay? At yun yung electron conductivity. So, ano ba si electron conductivity? Okay, so ang makita nyo kasi madalas sa mga video is chinecheck lang yung ppm, chinecheck lang yung ating mga ano ba yan? pH. However,
hindi chine-check madalas yung EC. But in other farms na malalaki ng farms, chine-check nila yung EC or electron conductivity. So, ang it's electrical conductivity pala, no? Is it has something to do, or it's like, isipin nyo lang na yun yung value on how well your plants can actually absorb o the nutrients doon sa tubig or sa solution natin, and also water intake nila may pwede ding maapektuhan kapag off ang electrical conductivity. So again, meron na tay pH, na tay ppm or TDS, nasa tay electrical conductivity. So ang pH again is yun yung nagdi-dictate ng tubig natin, or balance ba ang tubig natin para sa atong mga tanom, kung para maka-adapt sila or para ma-absorb nila ang unsa man nga nutrients nga nasa atong tubig. Okay? Now, ang ppm or TDS is maora na siya ang measurement. That's the only measurement na makita natin kung pila ang dissolved solids that includes nutrients na nasa tubig. Ngayon, ang ikatulo, which is important sad, ang electrical conductivity. So, si electrical conductivity is, think of it nga again, yan yung ability ng plants para mag-absorb, or yan yung parang measurement ng plants para mag-absorb ng minerals or even water na nandun sa ating tawag nito, sa ating solution. Ngayon, anong mangyayari kapag kulang ang ating electrical conductivity? So, kung maliit ang ating electrical conductivity, let's say for example sa lettuce, no, ang recommended is 1.4 to 1.8 electrical conductivity. Okay? If sobrang ubos ang atuang electrical conductivity, pwedeng stunted ang growth sa atuang mga tanom. Pero don't worry, kay ang electrical conductivity o ang TDS or ang ppm, okay, they are directly proportional. So when I say directly proportional, kung taas ang imong ppm, taas na din imong electrical conductivity. Okay? Kung ubos imong ppm, ubos na din imong electrical conductivity. So mo nang uban mo check ra sa ppm. Okay? However, pag ang ppm nimo mo overshoot og 840, ang imong electrical conductivity lapas na sa 1,800. So kung nasa lowland ka, mas nindot nga i-keep nimo ang imuhang electrical conductivity o ppm between ppm rasa between 560 to 840. Dili na ka pwede mo lapas ana. Nya imo na siya ibangga sa imuhang electrical conductivity kung naa ba siya between 14 to 18. Okay? in that way, makaingon ka nga kung imong pH nasa 5.5 or 6.5, o goods na siya. Kung ang imong ppm nasa 560 to 840, okay na sa dang imong dissolved solids. Kung imong electrical conductivity nasa 1,400 or I think excuse me, pwede ka mabusog 1.2. Okay? 1.2 to 1.8. I-double check lang na ako, i-post lang na ako dito kung asan ako makuha ang article, no? So, that actually gives you as well na parang assurance na naay enough nutrients nga ma-absorb ang imuhang mga tanom. Okay, if your EC is within the range. So, mauna ang tulo kabutang nga akong i-check permi. So, everyday ba siya na ako i-check? Mostly everyday. Kung sa ko lang mahimo, no? And if ang EC sa nimo taas og taas ang imong ppm, ang mga may tabo sa imong tanom maka-experience sila og toxicity. Okay? Malanag sila. Okay, di man ingon nga negative kayo, no, pero kanang unsay mga symptoms nga taas ang imong toxicity or imong nutrients sa imong mga tanom. Ang una, okay, makakita ka og tip burn. Okay, magka-tip burn ang imong mga lettuce. Kini among lettuce is harvestono na ni siya next week. Wala kaayoy tip burn, pero di ko bingon nga walay tip burn, ha. Kay naa may times nga manilapas ako ng ppm and naka-experience ko og toxicity gyud ani, kay ngano ang tips sad nako ninyo, no, pag nagtitimpla kayo ng nutrient solution, okay, wag nyo munang padaluyin sa system nyo.
hangga't hindi naghalo-halo lahat. Okay, yun yung naging mali ko before. So, make sure na nahalo mo na lahat, then saka nyo i-push sa system nyo. Then after siguro 30 minutes, mag-retest kayo, then mag-adjust. Ayaw og kalit nga magbutang kag nutrients sa imong gipadagan papa ka magtimpla imo nagipadagan. Okay, na maka-experience na sila ko ang saman pH shock og nutrient shock nga ilang gitawag. Okay, nga murag na ay changes, sudden change dito sa nutrients nga ilang gi-feed. Okay, so another thing about toxicity or nutrients toxicity is di ko sure no kung nutrients toxicity ang tawagan na niya, pero maora sad ako nakita sa article ba nga nutrients they will experience toxicity daw, so mo na ako gitawag toxicity na lang sad. Okay, so another thing, kapag taas ang imong EC o imong ppm, so manata sa tip burn. Second is root rotting. Hindi man siya root rotting baga, kundi some of the stem sa imuhang mga lettuce, kanang sa ang stem gyud sa lettuce niya mo itom. So tox na sobrahan na sa nutrients ba. Mo itom siya labi na sa mga dili lig-on nga variety. Okay, when I say mga dili lig-on nga variety, in my experience basta dili kayo green ang color sa imong lettuce, dili ibot ipasabot nga kuwang ka og iron shillet or iron ng imong lettuce, nasa variety gyud na siya. And in my observation, basta ang imuhang lettuce ang tunga kay kanang murag kuan sa nga ni murag yelohon siya ba, galmonon siya compared sa uban nga variety. Okay, maora na ang ako ang na-experience, no? Na-obserbahan rasad. So, basig lahi ang inyo na-obserbahan, pero mao na akong na-experience gid kay one. Okay? And kung nakahinumdum mo atong kay beyond the nga variety, no? Ay, beyond ka ng limambo ba? Kung nakihinumdum mo atong ako mga seedlings nga gi-introduce na ako og 100% solution, nya halos ang katunga na matay. Mo example sa nutrients toxicity. Taasar kayo para sa ilaha, para sa variety nga akong giso ang 100% solution. Sa Olmeti wala na nako ma-experience. Bisag imo na sila matutigaan third day o 100% solution, dili na sila dili nila ma-experience ang nutrients toxicity. Okay, so I think naasad na siya sa variety gyud sa lettuce, no? So tanawa mong lettuce karon ano siya sa limambo. Okay, but we will replace this variety with Olmeti next time. So yung nandun sa kabila lahat Olmeti na yun. Yan. Olmeti na yan nasa kabilang table. Ito na limambo pa yung mga yan. Okay, so yun lang yun mga kasalawat, no? So siguro additional info lang din sa inyo na make it a habit to check 3 things: pH, TDS, and electrical conductivity. Murag mas okay mo siya tawag electron conductivity, pero sige, electrical conductivity. Okay, mauna siya ang tulo ka butang that will actually increase your yield, mas mulabong pang inyong mga tanom o ma-maximize din inyong yield. Kay kung butaw na naon kung ppm or pH ra, sige mo pa nang bara-barahon og butang og nutrients, ang tanom mo tubo gyud na basta naa yung nutrients. Ang pangutana ra diha, nitubo ba sila optimally, meaning umbungot ba kanang kapating ba aning bunguta, kanang nitubo ba sila kuan ba at their maximum potential ana. So ang growth sa lettuce is affected na siya sa seed quality. Okay, of course sa environment, meron sa nutrients pod. Minay nutrients dili sa brand ha. Okay, siguro ang brand naa sa effect pero dili sa brand in terms of attribute sa nutrients nga imong gi-feed, like nasa tamang EC ba siya, nasa tamang TDS, or nasa tamang electron conductivity. Okay, so mauna sila, no? Ang maura na akong ma-share jud karon kay kanang gahapon magasige kog
kuan lagi kanang thinking of way para ma-improve pa ang growth o yield ba. And matog basa-basa ta. Okay. And na hunaw-hunaw akong i-share sad nako sa inyo kay makakita mo kung mga post ko nga uban nga gagmay ang lettuce, legi, okay? Nasa na una i-consider ang varieties ngayon yung pilion gud. Okay? Ayaw i-compare ang usa ka variety sa lain nga variety nya mo yung nga legi lagi akuha niya mo dili. Kay basin nga ang lettuce nga mong gipalit kay legi gud og naay specific environment nga ipangita ba. So, experiment lang gud mo kung unsay mag-lettuce nga mag-fit sa inyong environment. For us, ang nag-fit sa mo actually halos most of the time Olmeti, yes, lagi ni Limambo, Bionda. Kung Bionda sa Ramgo akong paliton o mga akong gamiton, mubolt man siya. Pero nindot niya pong gahon. Tanawang usual nga mga naninda og Bionda. Kanang lolo Bionda ni Ramgo ba? Kanang kulot kanang curly. Naan dili tanan bukhad na mga tag-as. Okay? So, maorto mga kasalakot. Kini nga akong mga limambo dire. Pakita na ko ninyo ha. Tanawa, naa sa mga tip burn. Pero sobrang minimal ragid. Minimal ragid kay ang tip burn. Dili ka nang sunog gud kayo ba? Nya harbisono na ni siya. Usually makita kag tip burn ari diri sa tunga. Wala kaayo. So gamay ra na tip burn og kanang pino ra gid kayo lang tip burn which is negligible na siya ba. Pero na tip burn. So and asa na siya mag-fall. So ang na siya sa nutrients toxicity, especially nata sa lowland. So kailangan mindful ta sa EC, mindful ta sa pH, mindful ta sa TDS. Mga inana nga mga challenges, actually that gives us an opportunity to do better next time sa ato ang mga gipang himo ba. And kailangan we can make this like puliduhin pa natin ang pag care sa ating mga lettuce. Okay. Ayan, so ayan, pakita na ko ninyo tanan, no? So this is batch 1. Yan, batch 1 yan. So, unti lang ang batch 1 natin. Nasa 102 lang actually sila. Ito darira. Ito yung batch 2. Ito darira ang batch 2. Yan mo niya itong batch 3. Ito mga 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 rows pa. Then, Olmeti na natanan. Ito dito sa tumoy. Okay? Ayan. Tanawang temperature ganina mga halos 40 karon, 37, 35 na lang. So kung mabutangan pa natog siguro shade net sa pikas. Okay. Siguro unyang hapon kay murag tag-init naman gid siya karon, no. Butangan ni namog shade net og ugma. Ay unyang hapon ba para ugma nga init. Sa pagkakaron sagdi lang sana sila nga ma-soak sa init. Okay, I think that will condition them more na maging accustomed sad sa init. I think at that stage, kung isang araw lang naman sila na-expose ng sobrang tagal sa init, I think that's fine. Yan yung Olmeti natin. Actually, Olmeti to. Naligaw siya dyan. Share ko lang at pakita ko lang sa inyo itong isang lettuce namin dito. Ayan. So this is kulang pa to ng 1 week. Ito yung root system niya, oh. Ayan, so madumi lang siyang tingnan dahil yan dito sa pipe ba malikabok din. But kung titingnan niyo ito puti po yung roots niyan. Ayan. So dandahan lang ang pagbunot kung balak nating ibalik, tsaka pagbalik din kasi baka maputulan ng ugat. Ayaw natin mangyari yan.